Magandang araw po sa lahat. Ako po si Nathan Sili, mag-aaral mula sa Pedro Loy and Roa Senior High School. Nagsasagawa po ako ng pagkipanayam bilang bahagi ng isang aralin sa economics. Ang layunin po ng panayam na ito ay malaman ang karanasan at pananaw ng mga manggagawa tungkol sa pambansang kita ng Pilipinas. Tinitiyak ko po ang lahat ng inyong sagot ay manatitiling kumpidensyal at para lamang sa panggawaing ito. So kasama ko po ngayon ay si Antonio Dili III, isang business owner sa Kalaanan, Barangay Kanituan. Sir, good morning. Good morning, Sir Nathan. So let's start our interview with the first question. Ano po ang inyong trabaho o profesyon, sir? Ako ay isang graphic artist. With just one touch, I can with just one touch, I can. Isang graphic artist. Same time, business owner. Ilang taon na po ba kayong nagtrabaho sa inyong larangan? Almost 10 years na po sa larangan na graphic design at saka mga advertising. Okay, sir. Now, let's move on sa tanong na relate naman sa ating international income. Ano po ba ang inyong naintindihan sa pambansang kita ng Pilipinas? It's about Economics? yung benta natin na collected sa lokal na pang-gobyerno. Okay, thank you sa nasagot. At bakit po ba, para sa iyo, bakit po ba mahalagang sinusukat ito ng pamahalaan? Kasi yung pamahalaan, doon nila nakikita kung nag-grow ang business ng mga local saka national na pagninegosyo. Thank you. At paano po ba nakaka-epekto ang sahod at trabaho ng mga manggagawa sa pambansang kita? Malaki yung epekto data kasi doon natin malalaman na maganda yung takbo ng ekonomiya ng bansa natin. O una, malaki yung sahod ng mga manggagawa, saka maganda yung takbo ng mga negosyo. Tama. At nararamdaman niyo ba ang pagunlad o paghina ng ekonomiya sa inyong personal na kita? Para sa aking kalaman, parang ano yan dito, no? Parang yung domino effect na hindi maganda yung pagpamamalakan ng ating gobyerno. Siyempre, tayong mga maliliit na negosyante na pintuhan din. Una-una, halimbawa, yung tinatawag natin na yung mga bilihin natin, nagmamahal. Yung supply namin, nagmamahal. So, saan magaling yung mga price na yan? So, national yan, kaya napintuhan yung local na business. Okay. So, paano may epekto po ba sa inyo ang inflation o pagtaas at pagbaba ng GDP? Meron, malaking bagay yan eh. Kasi almost every year, nagmamahal yung market value ng mga supplier. Halimbawa, yung mga ginagamit namin na basic na mga bond paper, almost every year, nagtataas siya ng 10 piso. So, ganun, malaking epekto yan. So, siyempre, kami din, nagmamahal. Kasi yung supply namin, nagmamahal din. At sa inyong obserbasyon, sapat ba ang oportunidad sa trabaho ng Pilipinas? Sa nakikita ko, hindi. Kasi marami tayong mga kabataan ngayon na tapos sa pag-aaral, graduate ng iba't ibang kurso, pero pagdating sa pagtatrabaho, yung mga bagong graduate, hindi agad makapasok. Kasi kagaya na hinahanapan sila ng experience, kaka-graduate lang. Di ba? So, yun ang isa sa mga
bali negative na culture dito sa Pilipinas. Salamat. Okay, sir. Masasabi niyo po bang umaangat ang ekonomiya ng Pilipinas? Bakit po? May mga bagay, hindi naman lahat, no, na umaangat. Pero meron din naman bumababa. Tulad ng mga basic need natin, yung gasolina, tumataas yan palagi. Tapos yung mga pagkain natin, tumataas din. So, malaking impact talaga yung namumuno sa pagkalat ng gobyerno. Salamat. At ano po ba ang pinakamalaking hamon na naranasan ng mga manggagawa sa bayan? Yung kakulangan ng yung support from the national government. Kasi malaking bagay yung mga benepisyo, yung araw-araw na bilihin, gano'n. At ano po? Anong sektor ng ekonomiya ang dapat unahin para tumaas ang pambansang kita? Unang-una, yung sa mga local na mga farmer, yung mga bigas natin, dapat yun ang isa sa sinusuportahan ng ating gobyerno. Kasi pag mura yung bigas natin, mura yung ulam natin, kahit kunti yung sahod ng manggagawa, malaki pa rin ang may uuwi niya, pero or kita niya sa kanyang pamilya. Tama naman. At second to the last question, ano po ba ang maaari niyong maibigay ng payo para sa pamahalaan upang mapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas? Unang-una, siyempre, yung mga mag-aaral natin, dapat huwag sila mag-focus sa yung kurso na kukunin kung ano yung gusto nila. Itingnan nila kung ano yung hindi man ng mga trabaho at kurso dapat natutukan para hindi sila mag-i-stagnant pag-graduate nila ng kolehiyo. Hindi masayang yung oras sa pag-aaral nila. Thank you, Jana. Next question. Bilang manggagawa, ano ang inyong inaasahan sa susunod na mga taon para sa ekonomiya at sa inyong kabuhayan? Siyempre, yung unang-una, yung lokal na natin, yung business natin na dapat maghanap kayo ng ibang teknolohiya na pasok sa magiging industry natin para hindi tayo makapabayaan ng mga bagong teknolohiya ngayon. Patuloy naman, Sir Antonio, maraming salamat sa pagbahagi sa inyong oras at mga karanasan. Thank you, sir. At para po maipakita namin ang appreciation namin sa pagpunta ninyo dito, may maibigay po kami certificate of appreciation. Thank you, Nathan. So sir, talagang malaking tulong ang ginawa niyo kanina at para malaman at tutuklasan namin ang mga about sa pambansang kita bilang mag-aaral at yan lang. Maraming salamat talaga, sir. At uli, ako po si Nathan Sili kasama si Talia Lisondra bilang videographer. Nandito po kami ngayon sa Hard Drive Advertising. Maraming salamat sa pagpanonood. Magandang umaga.